Gaging angas. Buti na lang, delusional ako. Diba? Delusional. Baliw. Alam nyo kasi ako napansin ko kasi yung mga motivational videos, di ba? Mga motivational videos, bata pa lang tayo, meron na yan. Sa radyo, di ba? Sa kung saan man. Quotes sa pader. Pero ngayon, madalas nating makita yan sa internet, sa YouTube, sa Facebook. Motivational videos, inspirational videos. Tapos aware tayong lahat na pag may pinapanood tayong particular na video or pag may pinapakinggan tayong particular na tao, tapos nagmo-motivate siya. Nagbibigay siya ng mga TED Talks to inspire you. Di ba? At bilang isang normal na tao na may common sense, once nanood tayo ng ganun, alam natin na, pinagkakakitaan niya yung ginagawa niya. Nag-video siya, bibigay siya ng ganito ganyan. Kasi kumikita siya through ads sa pagbibideo. Kasi hindi naman siya kumikita dyan, di niya naman gagawin yan. Ayun yung normal thinking. Di ba? Ayun yung normal thinking. Pero kapag naging ilusyonado ka, di ba? Delusional, baliw, 'di ba? Pag naging weirdo ka, once makapanood ka ng ganon, video na nag-i-inspire, video na nagte-testifies na nag-work yung ganitong bagay, yung ganitong method nag-work, bilang isang delusional, ambisyoso, pilingero, trying hard, ang unang papasok sa isip mo, oo nga, pwede nga, no? Ganon agad yung papasok sa utak mo Hindi mo masasabi na once ginawa mo yun, napanood mo na yun, sure ball. Pero may idea ka na nag-work yun. Ganon lang din ako nung pinasok ko tong internet life, di ba? Bilang isang mediocre na Pinoy, pangit pa, di ba? Tas mediocre, kumbaga, hindi ako mapopromote dun sa pinapasukan kong corporate job. Hindi ako mapopromote kasi hindi naman ako maalam sa hindi ako maalam sa saan ba? Hindi ako magaling sa academics ba? Kaya para aralin pa kung paano lulupit yung ginagawa ko dun sa corporate job para ma-promote. Alam ko sa sarili kong hindi ko kaya yun. Alam ko sa sarili ko na tatagal akong ganun dun, nang yun at yun lang yung ginagawa ko, nang magkano lang yung sinasahod ko. Hanggang isang araw, naawa ko sa kalagayan ko. Nung napunta nga ako dun sa ibang bansa, naawa ko sa kalagayan ko na nag-abroad ako, hindi ako matanggap sa trabaho doon. Galing ako sa corporate dito sa Pilipinas Back office ako dito, non-boys. Pagdating ko sa abroad, hindi ako matanggap-tanggap. Naawa ako sa sarili ko, syempre, hindi ako natatanggap. Ibig sabihin, mediocre na nga yung sasahurin ko sa corporate. Pagdating sa abroad, hindi pa ako matanggap-tanggap. Awang-awa ako sa sarili ko nun. Fan ako ng Team Payaman. Fan ako nila Kong TV. Diba? Naging ilusyonado ako. Sinubaybayan ko sila si Kong, lalo si Kong. Sinubaybayan ko yun. Ever since, magmula dun sa wala pa siyang G, hanggang sa ngayon na parang bumig time na siya, sinubaybayan ko siya. Diba? Sinubaybayan ko siya. Alam mo, masok sa utak ko, si Kong nga nagawa niya Nakapag-vlog siya Hindi ko sinasabi na pag ginawa ko, nung araw na yun, hindi ko sinasabi na pag ginawa ko yan, papaldo rin ako dyan sa pagbablog. Hindi pumasok sa isip ko na sureball yun. Diba? Pero naging ilusyonado lang ako, naging delusional, naging ambisyoso, naging trying hard lang ako, na sumubok ng bago. What if itry ko? Diba? Wala namang mawawala Wala namang mawawala. Oo ngas. Di ba? Naging ako nun Di ba ang naging first comment sa akin nun? Trying hard. Feeling. Pilingero. Trying hard. Akala mo sisikat. Ganto ganyan. Ambisyoso ako. Delusional. Ilusyonado. Pilingero. Bilang isang mediocre na pangit na lalaki, wala nang mawawala sa akin Wala pa naman ako napapatunayan. Sa madaling sabi, walang mawawala sa akin. Sumubok ako ng bago. Naging ilusyonado. Naging delusional. Naging ambisyoso, naging trying hard. Sumubo ako ng bago, di ba? Frustrated ako makahanap ng trabaho dun sa abroad. Nag-vlog ako. Vlogger! Di ba? Unang upload ko nun, unahang upload ko 600k views. Gulat ako nun. Sabi ko, ito na yun. Tarat ako nun. Daily upload ako nun. Nasira yung page ko. Kaso nung panahon na yun, ilusyonado, ambisyoso, delusional na ako. Weirdo na ako mag-isip. Nung nasira yung page ko, naalala ko, sabi ng kuya ko nun, baka hindi ka talaga para dyan. Ganto ganyan. Ang ginawa ko nun, dahil ilusyonado na ako, or baka sinusubukan ako ng Diyos. Sinusubukan ako ng pagkakataon. Kung gaano ko kagusto sumikat. Kung gaano ko kagusto maging vlogger. Gumawa ulit ako ng page.
Yun na yun. Page ni Ato and Friends. Pangalawang page ko yun nandun sa Abu Dhabi. Diba? Dahil ilusyonado ako, ambisoso ako, napakiramdam ko, ay, tinitest ako ng Diyos. So, anong pipilingero yun, no? Sino ka ba para ilagay sa test ng Diyos? Diba? Para pag-aksaya ng oras ng Diyos, eh, ilusyonado ako. Hindi, tinitest lang ako ng Diyos. Nasira yung page ko, matas kong rumatrat ng 1 week, gawa ulit ako bago. Paggawa ko ng bago, mas nag-boom yun, yung page ni Ato and Friends. At andito ako ngayon. Hindi pa doon natapos yung pag-iilusyon ko. Pumalo ako ng 90k followers doon sa Abu Dhabi. 90k followers ako na, pero wala pa rin ako makain nun doon. Pero 90k followers ako. Pero wala pa rin ako makain nun doon kasi hindi ako sinasahuran ng amo kong Syrian. Huwag kung makikita sa Boracay yun, durang ko sa mukha yun eh. Hindi ako sinasahuran, pero 90k followers ako. Ginagawa ako ng ginagawa. Naging ilusyonado ako, Promax. Uuwi ako ng Pilipinas kasi nasa Pilipinas yung market ko. Ilusyonado sagad. Diba? Ilusyonado sagad. Sumamaloob sa akin ng mga kamag-anak ko, magulang ko syempre. Gawa ng yung nanay ko nga, ang mission niya, para hindi kami pakalat-kalat dito sa Pilipinas, maging magkakasama kami doon sa UAE. Halos mga pinsan ko, ate ko, kuya ko, andun. Tas ako, ang gusto ko umuwi. Kasi bukang bibig ko sa kanila na, nasa Pilipinas yung magandang future ko. Ganun ako ka-ilusyonado. Dahil hindi naman kami yung typical na OFW yung pamilya na madaming G, yung pamasahe ko, pinangutang ko. Diba? Ganun ako ka-ilusyonado. Ganun ako kakumbinsido na once umuwi ako, mas may chance ako dito. Ganun ako ka-ilusyonado. Ganun ako ka-ambisyoso. At alam ko, sobrang daming naghahangad makapunta sa abroad. Makatagos. Yung iba, nagkanda ano-ano na, hindi pa rin makatagos. Tas ako, binigyan ako ng chance mapunta doon. Tas uuwi lang ako. Ganun ako ka-ilusyonado. Ganun ako ambisyoso. Ganun ako ka-trying hard. Sumikat. Hindi, 90k followers ako eh. Uwi ako sa Pilipinas. Andun yung market ko. Ganun ako ka-ano nun. Ganun ako kabaliw nun. Pinangutang ko yung pamasahe ko sa pamamag-asa na bilang Ato Class S. Andito sa Pilipinas yung market ko. Ganun ako ka-ambisyoso. Hindi pa doon natapos yung pagiging ambisyoso ko. Nag-clothing line pa ako. Diba? Sabi nga dun sa sabi nga ni Boss RDR dun sa naatinan kong parang huddle dun sa GCI. Sinong tanga ang magsusuot ng damit na may nakasulat na pangit? Sasaw kamay. Kasi proudly classes na pangit ako eh. Paninda ko nakasulat pangit lives matter eh. Diba? Sinong tanga ang magsusuot ng t-shirt na may pangit na nakalagay? Eh ang minimission ko nga, yung word na pangit, hindi na siya pwedeng magamit panlait sa mga kagaya nating lehitimong classes na pangit. Ngayon, pag ngayon mo tinanong, sinong tanga magsusuot ng mga damit, sombrero, hoodie na may nakasulat na pangit? Parami na kami ng parami, di ba? Ang daming pangit sa Pilipinas, marami akong miyembro dito. Kasi yung iba, kinakabahan pang umamin. Di ba? Kinakabahan umamin. Yung iba, in denial eh. Pinipilit nila na, de, sakto lang ako. Hindi ako pangit, hindi ako gwapo. Walang ganun, man. Walang ganun. Ano ka? Mr. Katamtaman? May ganun ba? Mr. Katamtaman? Walang ganun. Nag-t-shirt ako. Clothing line. Napagulong. Napagulong yung damit. The Pangit Lives Matter shirt. Eh, napatropa ako. Kanina ako napatropa? Kay Pio Balbuena. Nakita ko may sombrero siya. Diba? Hindi doon natapos yung pagiging ilusyonado ko. Nasa cup game sila. Kung nagagawa nila, posible rin na magawa ko. Ganon ako kadelisyonado. At dahil delisyonado ako, diba? No-rem na rin ako. Ano? I-steam lang natin to. Pangit! Pangit! I-steam lang natin to. Di ba putya, imagine, hindi ako nabaliw, hindi ako naging trying hard, hindi ako naging delusional, hindi ako naging ilusyonado, hindi ako naging ambisyoso. Imagine! Hindi ko sinasabing maging baliw ka, literal. Baka literalin mo. Ha? Baka literalin mo naman. Hindi ko sinasabing mabaliw ka literal, ha? Ang gusto kong maintindihan mo para ka maka-acquire or para ka maka-experience ng mga pangyayari sa buhay mo na hindi normal. Like for example, bigyan kita ng normal, ha? Sa kalagayan ko bilang isang mediocre sa school na pasang-awat nakagraduate lang. Diba? Hindi naman ako tatamasa ng malaki sa pagtatrabaho. Diba? Habang buhay akong ganun lang yung sahod, minimum wage, may bonus, may 13-month pay, may Christmas bonus. Yun na yung normal sa akin bilang isang mediocre na pangit na lalaki. Pero nagpaka-abnormal ako eh. Nag-ambisyon ako ng pera't kasikatan at impluwensya.
Influencer na ang tawag ngayon. Yung normal na ginagawa ng mga kagaya ko na mediocre na pangit na lalaki, hindi ako nag-stick doon. Ginawa ko yun, pero hindi ako nag-stick doon. Kaya ako masasabi ko na kung anong meron akong buhay ngayon, hindi siya normal para sa kagaya ko. Para sa kung anong antas ng utak meron ako, anong antas ng talino meron ako, hindi siya normal. Di ba? Masasabi kong masarap, masasabi kong fruitful, di ba? Masarap, di ba? Gusto mong magets mo, kung gusto mo ng something masarap na experience or pangyayari sa buhay mo, ayaw mong maging basta maging normal lang, kailangan mo maging abnormal. Kailangan maging abnormal. Natural yung pagtatawanan ka, matatawa sila sa mga trip mo, sa mga ambisyon mo. Di ba? Kasi pag hindi ka nila pinagtawanan dun sa naiisip mo, ibig sabihin, hindi yun ganun kalaki. Di ba? Kasi dapat pagtatawanan ka ng kapwa mo pag sobrang laki at sobrang huge ambitious nung naiisip mo. Kagaya ng sa akin, kasikatan at pera. Trying hard talaga sa mata ng mga kababayan. Pero hindi para gawin mong hindi para magalit ka at magtanim ka ng sama ng loob sa mga tatawa sa'yo. Kailangan mong maging ambisyoso, kailangan mong maging pilingero. Kaya nila pinagtatawanan yung naiisip ko. Kasi masyadong malaki. Kailangan maging ambisyoso na ganun. Kahit pinagtatawanan ka lang talaga nila kasi mukha kang tanga. Diba? Kailangan maging ambisyoso, kailangan maging pilingero. Kaya nila ako pinagtatawanan kasi ikakayaman ko tong ginagawa ko. Ganun ba? Mag-create ka ng mga senaryo sa utak mo na makakatulong sa'yo para ma-fuel yung apoy mo. Para gawin yung naiisip mong matagal mo nang gustong gawin pero nahihiya ka kasi nga pagtatawanan ka kasi masyadong ambitious at malaki ang naiisip mo. Kagaya ngayon, sasabihan ako ng iba dyan sa comment section na, bakit ka nagbibigay ng mga ganyan? Nagbibigay ka ng mga motivational, di ba? Sa mata ng normal, itong video na ginagawa ko, inspirational. Aware sila na inspirational. Kaso sa mata ng mga ambisyoso na tao, na nag-aantay lang ng sapat na tulak at udyok para umpisa nila yung gusto nilang umpisahin. Sa 30 magsasabi na mukha akong tanga, kahit isa lang sa 30 na makakapanood itong video na to, isa sa 30, yung matapos niyang panoorin to, gagawin niya na yung mga gusto niyang gawin. Hindi niya napapansinin yung nakakahiyang sasabihin ng mga nasa paligid niya. Alright na ako dun. Kasi ito, tanod. Di ba? Tanod eh. Umabot ka dito sa dulo Mangas ka. Like, comment, and subscribe. Palakihin pa natin to. Hindi papalya to. Daily upload to. Kina-curve ko lang. Mabibili nyo to ng flat na ganyan. Snapback to Mabibili nyo ng flat. Mabibili nyo ng flat. Pero pwede nyo rin i-curve. Ako ganito ginagawa ko. Ini-steam ko. Hindi ko basta binabali kasi baka ma-deform. Pag in-steam mo ng ganyan yan, lalambot yan. Tapos pasak mo sa baso ng ganyan. Bigyan natin example, anong kakalabasan? Magiging curve na ng ganyan yan. Tapos, papahanginan mo lang yan hanggang sa tumigas. Basta magiging ganito na yan, parang curve na ng ganito. Okay na curve na yan. Mukha lang siyang ogag ngayon, pero pag natuyo ito maya-maya, boss to man. Nasa comment section yung link kung gusto mong tumesting. Diyan lahat ng paninda sa comment section. Wala pala sa comment section, nasa description. YouTube nga pala to. Comment section ng pucha bobo.